Yon, so hello po sa mga ka-orange mother dyan. So today mga ka-orange mother is magpapalit tayo ng sprocket set ng ating Raider 150. At bukod doon, magpapalitin tayo ng brake pads ng ating Raider. No? So, ba't tayo magpapalit ng sprocket set, no? Kasi, palitin na. Hindi. As you can see dito, sana nakikita sa video, na matatalim na. Or may mga bungi-bungi na rin. Matatalim na yung rear sprocket natin. Yung front sprocket okay pa, pero rear sprocket talagang palitin na. Pero minabuti kong palitan ng isang set kasi ganun din naman. Tsaka ito guys, oh. See? Diba? Talagang palitin na siya. At hindi siya masyadong mahigpit. Baka sabihin nyo, masyadong mahigpit yung kadena ko kaya gumaganon, pero hindi. Maluwag na yan, no? At pinutulan ko na rin yan, ganun pa rin. So palitan na talaga natin siya ng isang set. So pati ito guys, papalitan na rin natin itong sa part 2 na yan, sa part 2 ng ating vlog, sa part 2 ng ating video. Papalitan na natin itong brake pad ng ating Raider. Ang ipapalit natin dyan is RCB para hindi na lumalagotok, ay hindi na umiingit kasi local lang yan, no? Pero ito guys is, I think is, ang tatak ng sprocket na to ay Ozaki. Yan, Ozaki yan. Talagang wear and tear parts yan, palitin na. So guys, papalit natin yung sprocket set dito. Itong DBS na to. Mura lang to sa Shopee, Lazada. Sana magtagal siya. Bibigyan ko kayo guys ng feedback kung okay siya, tatagalan. Pero need siyang palitan agad-agad. Kasi medyo lalayo na tayo ng biyahe for now. For work. Yun. So ito, dito guys, sa brake pad natin, hindi ako nagtipid. Kasi pag local na naman or tig-100 brake pads yung bibiling ko, baka hindi naman pumakat pagka babasa. Simpak na natin to dito at naway mag-improve, maayos na yung takbo at masyado na mag-garalgal, masyado na ma-vibrate yung sprocket natin. So ang una natin babaklasin guys, no, is ito. Is itong cover ng ating chain, itong shifter. Tapos sunod natin babaklasin ay ito. Hindi. Kakalasin muna natin itong kadena. Tapos ito, babaklasin na natin tong gulong para maano yung sprocket. So dito guys is 8mm wrench, tapos 5mm ata ito na Allen wrench, tapos 12mm na socket wrench. So let's go. Yan, so alright, hindi na nakita guys yung medyo anong part. Yun, so lilinisin natin to guys, pero bago natin ito linisin, alisin muna natin. Na, let's go! Yan guys, alisin natin to. 4 na tornilyo lang naman yan. And
Sana maalis ko siya na kahit wala akong katulong. Walang tagapigil ng gulong. So, yun. Right. Yun guys, as you can see, ayan, kita na. Ayan, matalim na siya, talagang palitin na. Hindi na pwedeng pag-ubrahin yan. It's a no-no for me. Maingay na yan, makalatak. So, kabit na natin yung isa. Sana magtagal. Dito ko na guys masusubukan tong bago nating torque wrench na Inco. Beam type lang to. Hindi akong pambili nung big type eh. So, testing. Yan guys, as you can see, nalinis na natin siya at medyo umuulan. So, ikakabit na natin itong sprocket na to. Front sprocket, 14 feet yan. So, nga pala guys, yung sprocket set natin is 1443. Stock size. No, hindi ako saka na natin siya baguhin pagka kinargahan natin yung rate natin. So, install na natin to. Let's go! Pads. Yun. RCB brake pads, baby. So, cleaning. Palitin pala guys din to ng o-ring, oh. Hanap tayo. So ayan guys, napalitan na natin yung ating brake pads. Siguro naman maganda na yung quality niyan. Next, sasalpak na natin guys yung gulong. No, let's go.
here we go, guys. So yun guys, naputulan na natin ng kadena at naikabit na natin siya. Ngayon, i-adjust na lang natin yung kadena natin at time-lapse na lang natin to. Same old lang naman yung style nito. So 1, 2, 3, go! Yun, so long time no see mga ka-Orange Mother. So, ayun nga. It's been a few months now since naikabit ko tong sprocket set natin na DBS. At it's been a month din dito sa may RCB. Sa may RCB calipers na, brake caliper. Brake pads natin, no? So, meron siguro isang bangkong ginagamit to. No? At okay naman siya. Kaya lang, perks of buying nga ng cheap brand, no? Required na lagi mo siyang lalangisan. Yan. Compare sa mga ibang chain sprocket set, no? Kailangan mo siyang laging lalangisan tapos ayan, no? As you can see, lagi siyang lumalarga. No, pero manageable naman, no? Worth it siya sa price niya. Medyo sabi ko nga, isang buwan ko nang gamit to at ang binabiyahe ko lagi ay lagi ko siyang binabiyahe sa Pampanga at pang work ko. All good siya, no? Nothing to say. Worth it siya sa price niya, pero hindi ko siya highly recommended. Kung gusto niyo ng magandang sprocket set, mag-invest na kayo sa mas mahal, no? Marami diyan, may Osaki Rebo, kung ano-ano pang iba, no? So, sa brake pads naman, wala naman ako masabi diyan, napakagandang gamitin. RCB yan no? Proven and tested na yan. So, hanggang dito na lang mga ka-Orange Mother. Orange Mother out. Bye! Hanggang sa muli. Bye-bye!